Madalas tayong naaakit at tama lamang sa mga pambihirang bagay. Ang mga pangitain, propesiya at mga himala ay tumatawag sa ating pansin. Ngunit ang mga kababalaghang ito, kaano man katotoo, ay hindi ang sukatan ng kabanalan. Ngayon sa ating episodyo ngayong araw, ipinapaalala sa atin ang tunay na bumubuo sa kabanalan. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Maligayang pagdating at panonood sa ating Antinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang namin kayo nakasama o kaya ay nagbabalik muli, ikinagagalak namin ang inyong presensya. Ang kwento ngayon mula sa buhay ni Padre Pio ay maaring magbigay inspirasyon para sa inyo sa paraang hindi nyo inaasahan. Narito ang kabuuan ng kwento natin ngayong araw. Ang mga pagninilay ngayon ay hango sa aklat na Praying with Padre Pio ni Eileen Dunn Bertanzetti. Inaanyayahan niya tayong pag-isipan ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang tunay na mga palatandaan ng kabanalan? Narito ang kanyang isinulat. Kapag naririnig natin ang tungkol sa mga santo tulad ni Padre Pio, maaaring itanong natin, ano kaya sila noong bata pa sila? Iba na ba sila noon pa man? Lagi na ba silang nakatuon sa Diyos? O nagsimula ba ang kanilang kabanalan sa isang biglaang pagbabalik loob na nagpabago sa lahat? Noong bata pa si Padre Pio, siya ay kilala bilang isang mabuti at masunuring bata. Ngunit sa ibang aspeto ay pangkaraniwan lamang. Lumaki siya sa kahirapan tulad ng si Batang Jesus sa isang pamilyang simple, masisipag at may takot sa Diyos. Sa Pietrelcina, kanyang bayan, isang maliit na bayan sa Timog Italia. Nang tanungin siya sa kalaunan tungkol sa kanyang kabataan, inilarawan niya ito na may pagpapatawa bilang pasta na walang asin. Isang paraan ng pagsasabing ito'y payak, walang gaanong pangyayari at hindi kapansin-pansin. Ngunit may mahalagang ipinapahiwatig ang paglalarawang ito. Ang pasta para sa inyong kaalaman ay tulad ng spaghetti, macaroni o lasagna ay parang kanin para sa mga Italiano. So, isang bagay na pangkaraniwan. Bagamat nagkaroon si Padre Pio ng mga mystical na karanasan mula pa sa murang edad, hindi niya kailanman itunuring ang sarili na mas mataas kaysa sa iba. Nakita niya ang sarili na walang kaibahan sa ibang mga batang kinakalakihan niya. Wala siyang yabang, walang pakaramdam na siya'y bukod tangi. Tanging kababaang loob lamang. At dito natin nasasaling ang pinakapuso ng ating usapan ngayong araw. Minsan ay natutukso tayong isipin na ang pambihirang kaloob, mga himala, pangitain at iba pa ang tunay na tanda ng kabanalan habang nakakaligtaan natin ang kabanalang isinasabuhay sa pangkaraniwang sitwasyon ng araw-araw. Ipinaliwanag ni Padre Alessio na nag-alaga kay Padre Pio sa kanyang mga huling araw na ang tunay na palatandaan ng kabanalan ay ang ganap na pagbibigay ng sarili sa pag-ibig para sa Diyos at sa kapwa. Isinulat niya, ang pag-ibig na ito ang tanda ng kabanalan. Ang tanda ng isang tunay na Kristiyano. Ang tanda ng isang sumusunod sa mga utos ni Jesus na nagsasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong espiritu. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Nagpatuloy si Padre Alessio. Inialay ni Padre Pio ang kanyang buong buhay sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ito ang tunay na palatandaan ng kabanalan. Maaari tayong mamangha sa kanyang mga stigmata at mga himala. Totoo, ang mga ito'y mga tandang nagmarka sa kanyang kabanalan sa natatanging paraan. Ngunit hindi natin dapat kaligtaan na gawing huwaran ang kanyang banal na pamumuhay. Sa ganitong diwa, ang mga turo ni Padre Pio ay tunay na may halaga para sa bawat isa sa atin. Tumingin tayo lampas sa mga panlabas na tanda
at ituon ang pansin sa kanyang buhay na nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Totoo na marami ang unang naakit kay Padre Pio dahil sa mga supernatural na mga pangyayari. Kapag nagsasama ang kabanalan at ang mga pambihira, likas itong umaakit ng pansin at gumigising ng pagnanais para sa Diyos sa puso ng iba. Kaya't napalibutan si Padre Pio ng napakaraming mga espiritual na anak. Ngunit nang sila ay mapalapit na sa kanya, ano ang itinuro niya? Hindi ang paghahanap ng mga pangahitain o himala, kundi ang paghahanap kay Kristo. Ayon sa isang liham na may petsang ika-8 ng Setyembre 1018, September 8, 1918, isinulat niya, ang paghingi kay Jesus na gawin tayong banal ay hindi kawalang galang o katapangan, sapagkat ito'y katumbas ng pagnanais na mahalin ang Diyos ng walang hanggan. Hinikayat din niya mga tao na sundin ang patnubay ng banal na kasulatan. Alam niya na nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at tinatawag ang bawat isa sa atin sa buhay ng kabanalan. Isinulat uli niya, magtiwala kayo sa otoridad nito, wika ni Padre Pio, at huwag matakot sa bagyo sapagkat ang bangka ng inyong espiritu ay hindi lulubog. Nilipas ang lahat, ngunit ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa mga masunurin at hindi kailanman lilipas. Puno ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, hindi tumigil si Padre Pio sa pagtulong sa iba na tahakin ang landas ng kabanalan. Ngunit hindi niya kailanman itinuring ang sarili bilang isang santo. Ayon sa isang biograpo, ang pinakamalinaw na tanda ng pagiging tunay na kanyang kabanalan ay ito. Tinanggap niya ang bawat pagsubok at bawat pagdurusa ng may payak na kalooban. At dito, nagwakas ang liham. Dinala ni Padre Pio ang mga stigmata. Maraming himala ang naganap sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Ngunit ang tunay na mga palatandaan ng kanyang kabanalan ay ang kanyang kababaang loob, pagsunod at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At ang landas na ito ay bukas para sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating episodyo ngayong araw. Kung naibigan po ninyo ang video, mag-like at i-share po ito upang maipalaganap ang mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya sa kanan nito upang hindi mahuli sa mga bagong mga episodyo na aming ilalabas sa hinaharap. Paigtingin pa ang inyong ugnayan kay Padre Pio at lumahok bilang buwanang donante o taga-buloy sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago sa buhay espiritual at maging bahagi ng aming komunidad ng panalangin. Makikita ang link sa ibaba sa description box. At sa puntong ito ay pansamantala muna akong magpapaalam sa inyo. Pagpalain nawa kayo palagi ng ating mahal na Birhen ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoong Diyos. At magkita-kita muli tayo sa susunod na episodyo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e